Kuya! Ano ba? Bastos ka! Wala kang ginagalang. Ano bang problema mo? Tumigil ka, Rowena, ah. Baka tamaan ka sa akin. Anong kaguluhan yan? Itong sutil niyong anak, eh. Pinamukhaan ako kagabi sa presinto. Pinahiya ako sa mga tauhan ko. Parang pinalalabas na wala akong ginagawa para sa katahimikan ng San Vicente. Hindi ko alam na mamasamain mo yung ginawa ko. Kung alam ko lang, iniwanan ko na yung mga yun. Teka muna, ano man pinag-uusapan ninyo? Pag-usapan nga natin ito ng mahusay. Oo nga naman. Di yung bigla kang darating at walang kaabog-abog, sasaktan mo si Reden. Sige, Rowena, kampihan mo ng todo. Ewan ko lang kung balang araw, magsisisi ka. Ganyan naman yung si Rowena eh. Tayo pa minamasama sa pagdidisiplina dyan kay Reden. Ang bihira naman kayo. Pati itong walang kasalanan, dinadamay ninyo. Kaya nyo, kung kamatayan ko makakasagot sa mga inaakala nyong kasalanan ko, madaling hanapin yun. Reden! Reden! Hindi ako magtataka kung maburangan ka ng mga kordero sa San Vicente dahil sa pagkakawatak-watak. Ano ka ba naman, Brando? Hindi kami sanay ng ganito. Matagal-tagal na rin kami wala aksyon ah. Alam mo, binabayaran nga kami ni Alex pero habang tumatagal, kinakalawang naman itong mga baril namin dito. Relax lang, Boljak. Konting panahon na lang. Magsasawa na kayo sa pagpapagpag ng kalawang sa mga baril ninyo. Alam mo, Brando, sa tuwing pupunta ka dito, yan na lang lagi ang naririnig ko sa'yo. Mag-iba ka naman. Maging totoo ka sana. Tanda mo, marami kaming alok sa labas. Maliit man yun, pero pwede kong patulan. Kesa naman nakatangat nakatenga kami lahat dito. Bigyan mo ako ng 2 linggo. Sigurado ko, may action ka na. Aasahan ko yan, Brando ah. Reden! Diyan yung kampo. May dumarating. Tara. Boss, kung totoong si Reden na may kagagawan, dapat na tayong kumilos. Tawagan mo si Boljak. Sabihin mo sa kanyang isagawa ang unang plano. Kailangan magpagpag na siya ng kalawang pagsapit ng dilim sa San Vicente. Okay, boss.